Ka-broads ito, big trade ito, one-on-one trade, Scottie Thompson to NLEX Road Warriors, tapos Robert Bolick naman to Barangay Nebra San Miguel. Fair bang trade na ito? So unahin muna natin ito pong kay Scottie Thompson. Alam din naman natin na isa ito sa mga talagang franchise player na ng Barangay Nebra squad, Barangay Nebra San Miguel, na hindi mo daw talaga ito mati-trade. Pero mga ka-broads, kung talagang avid fan ka ng SM teams, alam na alam mo yan. Maski superstar pa yan, talaga mati-trade ka once na bumaba ng laro mo at mas magaling naman yung papalit sa'yo. Kaya ito pong si Scottie Thompson, alam din naman natin na hindi pa rin naman bumabagsak yung laro na ito. Pero nagkakaroon na ito ng inconsistency sa Ginebra San Miguel. Sa last performance din ito, nagka-struggle na rin ito pong si Scottie Thompson dahil mas nag-e-excel na nga daw si Robert Bolick. Pero alam din naman natin na magaling din ito pong si Scottie Thompson, pero yun nga, sabi rin sa Ginebra, mas kailangan nila na ngayon ng super scorer. Yes, scoring din talaga ang habol rin ng Ginebra ngayon. Dahil kapag puro assist ka lang, although yes, okay rin naman na umassist ka, pero yung sa papasahan mo, kung mananakdown nila yan, kung hindi niya yan mapapasok, sayang rin naman, di ba mga kabrods? So kailangan dito ng Barangay Nebra San Miguel ng isang super scorer. Although yes, alam ko, lahat ng mga Ginebra fans hindi sasang-ayon dito na bibitawan si Scottie Thompson. Pero kung business is business, kung para sa benepisyo ng koponan or win-win situation naman sa dalawang koponan na ito, hindi rin talaga malabo na mangyari. Ito pong trade na ito mga kabrods. Pero yun nga, kasi itong si Scottie, yung hustle plays, rebounds, assist na ito mawawala. Yan ang mamimiss ng Ginebra squad. Pero ang papalit naman ay isang lehitimong scorer na katulad ni Robert Bolick. Mga fearless drive, yung mga talagang clutch shot ni Robert Bolick, yung mga 30 puntos pataas na kanyang ginagawa every game. So mga kabrods, kay Berto kasi consistency ang nangyayari na sa kanya. Yes mga kabrods, na-build na yung kanyang confidence level, tumaas na, maski sa international, talagang maasahan mo ito Talagang walang kakabaka itong kay Berto, at ang maganda pa dito, talagang gustong-gusto netong manalo every game. So mga kabrods, win-win situation lang. Itong si Berto naman, kung mapunta naman sa Ginebra ito, talagang lalakas ang pwersa ng scoring ng Barangay Nebra. May scoring machine ka na katulad ni Robert Bolick. And although yes, mawawala yung Scottie hassles, pero magkakaroon ka naman ng consistent scorer sa iyong koponan. Dahil syempre, sa outside shooting pa lang, mas maaasahan mo ito pong si Robert Bolick. Dahil grabe rin kasi pag uminit ito. Maski sa perimeter, maski sa jumper mga kabrods, maski nga sa assist kayang-kaya rin yan ni Robert Bolick, maski sa depensa mga kabrods. Si Berto, hindi lang naman scoring ang specialty nito, maski sa depensa maaasahan mo ito. Sa guard position din, and 6'1 or 6'2 rin ito pong height ni Berto, at magandang height na ito. Tapos mga kabrods, maaasahan mo rin sa mga hustles, rebounds mga kabrods. Yes, kung kumbaga, yung hustle neto ay parang hindi rin sila nagkakalayo ni Scottie Thompson. Mas angat sa hustles and stats si Scottie Thompson, pero pagdating naman sa scoring mga kabrods, ito yung pinaka the best para sa Ginebra, yung scoring ni Berto Robert Bolick. Yan kasi ang na-miss na ngayon ng Ginebra, wala na silang lehitimong scorer. Dati okay pa nung nandyan pa sina Tenorio, sina Hilterbrand, Kagiwa, mga legit scorer talaga yan mga kabrods. Pero nung nawala na, wala na, puro hassles na lang ang nangyayari. Kaya mga kabrods, okay rin ito pong trade na ito, ito pong one-on-one trade na ito. Win-win situation lang din. Malakas si Scottie Thompson, malakas din si Robert Bolick. Parehas lang din naman sila ng trade value mga kabrods. Kaya sa tingin nyo mga brods, sino ba ang dehado at yamado sa trade na ito? NLEX ba o Ginebra? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isa natin. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Balik ensayo na rin natin sa reports and rumors natin. Ito pong sina Jamie Malonzo and Greg Slaughter, Greg Zilla mga kabrods sa Barangay Nebra. So, unahin muna natin ito pong kay Jamie Malonzo mga kabrods. Ito nga po si Jamie ay nakikita nga din at naispatan na nag-iensayo ngayon sa Barangay Nebra San Miguel. Di naman na bago yan para kay Malonzo. Dahil nga maski sa Gilas, Pilipinas, talagang isa itong Barangay Nebra Court Gym ang isa sa mga pinag-iensayuhan ng Gilas Camps, Gilas players mga kabrods. Kaya ito pong si Jamie Malonzo na kapag makikita mo na nag-iensayo dyan sa Barangay Nebra Gym or Court,
normal na yan mga kabrods. Pero yun nga, ayon din sa reports and rumors natin, sa katagalan na ito ni Jamie Malonzo na nakikipag-ensayo dito sa mga Ginebra Gym, SMC courts mga kabrods, or kahit anong court dito sa PBA mga kabrods, gusto na itong ibalik ng Ginebra. Ikaw ba naman, syempre, pag lagi kang nakikipag-ensayo tapos ang galing mo pa sa ensayo, tapos ang laking tulong pa sa'yo ng team, syempre, parang ngayon matitem kang ibalik ang isang player mga kabrods. Alam din naman natin na nakaband pa ito pong si Jamie Malonzo pagkatapos na itong iwan ng Ginebra, tapos lumipad para makapaglaro dun sa Japan B-League sa Kyoto Anaris. Pero yun nga, ito pong si Jamie Malonzo hindi nga nakatagal dun mga kabrods sa Japan B-League dahil hindi nga nagustuhan yung laruan nito. Kaya dito, mas fit naman din kasi ito sa PBA, sa Barangay Nebra San Miguel mga kabrods. Lalong-lalo na, papasok na ng playoffs round. Ito pong elimination round ng Commissioner's Cup 2026. At tapos, ang Ginebra ngayon, struggling din kahit papano. Yes, target nga kasi ng Ginebra ngayon yung number 4 seed Pero siyempre, hindi naman yan pataasan ng rankings kung saan patagalan na ito mga kabrods, pa-consistent na ito hanggang semifinals to championship round. Kaya nga, ayon din sa reports and rumors natin, habang nag-ensayo ito pong si Malonzo, gusto na itong i-negotiate at ibalik ng Barangay Nebra kung saan ang laking tulong na ito mga kabrods at talagang magugulat yung mga Nebra fans. At ito pa, mga kabrods, Greg Zila, Greg Slaughter. Alam din naman natin kung gaano importante ng isang 7-footer na katulad ni Greg Slaughter dito sa Ginebra. Yes mga kabrods, paano ba naman kasi mga giganting imports ang mga kalaban ng Ginebra ngayon kaya nag-struggle sila. So kailangan meron kang higanteng 7-footer na late mong big man sa iyong kupunan, tapos si Brownlee 6'6 lang or 6'7, kaya mga kabrods, mahirapan talagang isang 6'9" na Japet Aguilar sa ilalim hanggang pa-playoffs na tayo ng Commissioner's Cup 2026 din. Ayon din sa mga reports and rumors natin, nakikita nag-ensayo rin ito pong si Greg Zila, Greg Slaughter, dito po sa Barangay Ginebra Gym. So, yun nga mga brods syempre normal na rin ito, lalong-lalo na ito pong si Greg Zila ay isa rin naman sa dating players ng Ginebra. Kaya kapag nakikita mo yan sa gym nila, isa lang yung mga dahilan yan kung saan nagpapakondisyon ito or nakikipag-negotiate na ibabalik na ito ng Ginebra ngayong season. Habang maaga pa mga kabrozel, kailangan ng 7-footer. Kahit sabihin mong Barney si Greg Zila, iba pa rin naman ang presensya ng isang 7-footer, di ba mga kabroz? Tapos meron pang Jamie Malonzo na 6'7". Kaya kailangan mo na lang din talaga na i-negotiate ito at pangmadiin ang lineup ng gagawin dito ng Barangay Nebra San Miguel at maibalik ito pong mga players na ito na nakapag-champion na rin sa Barangay Nebra San Miguel. May chemistry na rin mga kabrods sa laro sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya mga kabrods, kung ako sa Ginebra, ito na lang siguro yung mga kukunin ko kaysa makipag-trade pa ng mga bagong players dahil alam na nila kung paano magkaroon ng kampeonato ulit ang Barangay Nebra San Miguel. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo, ito na bang sagot sa tanong ng Ginebra? Ito pong mga dating veterano nila. Kaya komento mo lang po yung mga dito mga bros at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.